Para sa ating mga ka-farmers na gustong pumasok sa farming business, ito yung ating example na pwede natin gawin. Habang nag-aalaga ng heritage chicken, mas mainam na mayroon tayong tanim na pichay. Ang ilhanan, pwede na harveston ka na, pwede na ikapandong sa uwan. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Kaway-kaway sa ating mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Marami yung ating mga kababayan, mapa-OFW man or dito sa Pilipinas, na gusto nang bumalik sa kanilang mga probinsya upang magsimula sa farming business. Kaya para sa ating mga ka-farmers na gusto na magsimula sa farming business at hindi kalakihan ang pera or budget, kailangan madiskarte ho tayo. Kaya ang videos na ito, baka ito ang magbigay daan para madagdagan ang inyong mga plano sa inyong pinagplaplanuhan na farming business. Alam niyo mga ka-farmers, marami na yung ating mga kababayan, mga ka-farmers na pumasok sa pag-aalaga ng heritage chicken. Marami na yung kumita at marami na rin ang nalugi. Sa pag-aalaga ng heritage chicken, once na mas madiskarte tayo, sigurado mas kikita tayo. Kaya para sa ating mga ka-farmers, OFW o nagtatrabaho ka man sa Pilipinas na gusto mong umuwi sa inyong probinsya para mag-alaga ng manukan, ito lang ang aking masasabi. Kung ikaw ay mag-aalaga na kahit anong heritage chicken mga ka-farmers, kailangan may partner po na pang-suporta sa ating pang-araw-araw na gastusin. Isa na dito mga ka-farmers, ang pagtatanim ng pichay. Ang pagtatanim ng pichay, napakadali at napakadaling i-harvest. Simula sa pagkakatanim, 26 days lang hanggang 30 days, pwede na natin maging pera o maibenta ang ating mga tinanim na pichay. Alam naman natin kung tayo magtatrabaho sa ibang bansa, ang sahod every end of the month. Sa ibang bansa mga ka-farmers, hindi naman katulad sa Pilipinas na 15-30 ang sahuran. Nakakaisang sahod lang doon sa isang buwan. Kaya kung papasukin din natin ang pagtatanim ng pichay, para lang tayo nagtrabaho sa ibang bansa, sasahod ka or makakabinta ka pagdating ng isang buwan. Kaya napakagandang tandem or napakagandang pagsamahin ang pag-aalaga ng heritage chicken at pagtatanim natin ng pichay. Kasi kung mag-aalaga tayo ng heritage chicken mga ka-farmers, hindi naman kaagad-agad yan mangingitlog, lalo na kapag isimula tayo sa day old. Ilan buwan pa ang gugugulin para tayo makapag-harvest ng kanilang itlog. Kaya mas advisable talaga na mayroon tayong partner na papasokin na pwede nating pagkakitaan bukod sa pag-aalaga natin ng heritage chicken. At ang kagandahan pag mayroon tayong tanim na pichay, at once na kapag-harvest tayo, napakarami ng mga dahon na hindi isinasama o yung mga matatandang dahon na itinatapon na lang. Mas mainam yan na gawin natin mga organic na pagkain o patuka para sa ating mga alaga. Makakatulong yan para makatipid tayo sa pagpapatuka sa ating mga alaga. Kaya kung ikaw ay nagpaplanong pumasok sa farming business, mas mainam na mayroon tayong plan A, plan B, plan C para tuloy-tuloy ang ating kita. Once na ma-stop yung ating sinasahod na buwan-buwan, tuloy-tuloy pa rin yung ating gastusin. Instead na maghihintay lang tayo upang makaharvest ng mga itlog ng ating mga alaga, pumasok tayo sa iba't ibang mga negosyo na madaling maibibenta o magiging pera. At sa pamamagitan natin ng pagtatanim ng pichay, napakalaking tulong ito para makagawa ng mga alternative na patuka katulad ng kanilang ginagawa sa may-ari ng farm na ating pinuntahan ngayon. So good day sa inyo mga boss, sa mga nagtatanong kung ano daw yung pinapakain natin sa ating mga alaga manok. So may halo po itong gulay mga bossing na repolyo, lettuce at saka pechay mga bossing, kahit Chinese pechay mga boss. Tapos ginagamitan natin ito ng shredder 4 na beses or 3 beses para maging pino mga bossing. Tapos mga boss, itong pinapakita natin, ito yung ipapakain natin sa lalaki mga boss. Kaunti lang yung calcium at saka crude protein ito mga bossing dahil kaunti naman yung need ng lalaki mga boss. Ito naman sa kabila mga boss, ito yung mas madaming feeds at madaming crude protein at saka calcium mga bossing para mas mataas yung egg production nila. So sineparate na kasi natin yung babae at saka lalaki mga bossing dahil sobra yung lalaki at hinahabol nila yung babae mga bossing at nagkukos po yun ng stress sa ating mga alagang manok na babae at nagle-less po ang kanilang egg production mga boss. Kaya sa may mga katanungan dyan mga boss, so comment na lang kayo mga boss para masagot natin.
Katulad ng kanyang sinabi mga ka-farmers, 2 beses or 3 beses pinapadaan sa kanilang shredder para mapino ng husto ang lahat ng gulay o mga alternative na pinapatukan nila sa kanilang mga alaga. At hinahaluan ito nila ng 20% hanggang 30% na commercial feeds para manatiling matataba at sakto ang mga katawan ng kanilang mga alaga para maganda ang produce ng mga itlog sa araw-araw. Kahit kadalasan mga organic na patuka ang ibinibigay nila sa kanilang mga heritage chicken, maganda ang produce ng kanilang egg production araw-araw dahil sagana ito sa pagbibigay nila ng mga iba't ibang mga alternative na nakukuha dito sa kanilang probinsya. Sa araw-araw na pag-harvest nila ng itlog, iniimbak ito maximum 10 days at ipapasok na ito sa kanilang mga incubator para sabay-sabay mapisa at makapagbenta ng mga sisiw. Sa mga pumapasok sa pag-aalaga ng heritage chicken, iba't iba ang style sa kanilang pagmamarket. Merong iba pang table eggs, merong iba pang fertile egg. Pero ibahin nyo yung kanilang mga alaga dahil halos mga day old, week old ang kanilang mga ibinibinta. Sa ganitong paraan, mas malaki daw ang kanilang kinikita. Kaya para sa ating mga ka-farmers na nagplanong pumasok sa ganitong negosyo, kailangan planado kung ano yung ating target na papasokin na product. Pang table eggs ba, RTL, sisiw, or na kahit na ano na inyong naiisip. Ang importante, marunong kayo sa marketing strategy. Yan po ang number 1 para bumalik ang pera na ating mga pinampuhunan. At para sa ating mga ka-farmers na nagplano pa lang pumasok sa farming business, ikaw man ay nasa abroad, ikaw man ay nasa trabaho pa, kung plano mong pumasok in the future sa ganitong pag-aalaga ng heritage chicken, mas mainam na mayroon kayong tanim na ganito. Sa ngayon pala na nagplaplano kayong pumasok sa farming business, sinasabi ko sa inyo, magtanim na kayo ng ganitong mga halaman. Ito po yung Madre de Agua na napakalaking tulong once na kayo ay magsimula sa inyong pag-aalaga sa heritage chicken or na kahit anumang livestock na kumakain ng forage katulad ng inyong nakikita. Kaya sa mga ka-farmers natin na papasok sa farming business, hindi mahalaga na napakarami tayong panimula na puhunan. Ang importante, punong-puno tayo ng kaalaman, idea, papaano tayo makakasurvive sa diskarte natin sa pang-araw-araw na pagkain o patuka sa ating mga alaga. Ikaw ka-farmers, ano ba ang plano mong pasukin na farming business? At ano na ang inyong tinanim na mga organic na patuka na makakatulong sa pang-araw-araw na patuka sa ating mga alaga? Kung mayroon kayong mga alam na mga organic na patuka na hindi pa natin nami-mention sa ating video, maaari niyong i-comment sa comment section nang sa ganon makatulong sa ating mga kapwa ka-farmers. At kung bago ka pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Nang sa ganon malalaman mo ang mga bago nating upload ng mga videos at maaari mo rin i-share ang ating videos na ito. Nang sa ganon makatulong din tayo sa pagbabahagi ng kaalaman para sa ating mga kapwa ka-farmers na gustong pumasok sa farming business. Pagkatapos ma-chop-chop ang mga Madre de Agua, pwede na natin itong i-direct ipakain sa ating mga heritage chicken. Makikita nyo naman kung gaano sila katakaw sa mga organic na ibinibigay sa kanila mga ka-farmers. Kaya hindi rason kung maliit lang ang ating puhunan para kumita sa pag-aalaga ng heritage chicken. Ang importante, madiskarte ho tayo at marami tayong mga kaalaman na natututunan. Kaya para sa ating mga ka-farmers, kung gusto mong umuwi sa ating mga probinsya para magsimula sa farming business, mas mainam na marami tayong baon na mga diskarte o kaalaman sa pag-aalaga ng heritage chicken at iba pang mga negosyo na mapagkukunan natin na pang-araw-araw na ating mga expenses. So paano mga ka-farmers? Hanggang sa muli, maraming salamat sa pagsama nyo sa ating videos. Magandang araw, God bless po sa inyo at sa inyong pamilya.
Mabuhay po tayong lahat mga kaparmers.